Hey guys, magandang araw guys. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin pagkatapos naming mahuli yung isda. So, kanina pa naglaot yung mama papa ko. So, hindi muna ako sumama kasi may mga ginawa ako dito sa bahay na mahalagang bagay. So, sila muna yung naglaot. Then pagdating nila, may mga nahuli pa rin sila guys kahit medyo malaki na yung dagat at malakas yung hangin. So, nakakatuwa. And then, ayun, dadaingin namin guys. Samahan nyo kaming panoorin yung paano namin pinaprocess yung ganong klaseng isda na kinabubuhay namin dito na tumutulong sa amin para may pambili kami ng mga pangangailangan. Siyempre kasi ako naman kasi guys, imagine 15 years wala akong uwi-uwi, wala ako dito. So kakabalik ko lang, so susubukan ko yung mga dati kong ginagawa tulad ng pagdadaing, pagkakaliskis ng isda. Pero ayun lang, kailangan ko magdahan-dahan kasi mamaya, di ba? Mahirap na masugatan. So, ayun guys. So, ito, pagkatapos nga nila galing ng laot, yung yan, si mama, yung pama ko, sa papa ko, nangisda sila kanina. So, may nahuli pa rin sila guys. Ayun, no, halos mapuno yung banyera. So, ito yung tinatawag na banak ngayon. So, ayun nga, yung sinasabi ko sa inyo sa mga recent videos ko na ito yung talaga yung hinuhuli namin na kinabubuhay din namin. So, ayan yung sobrang galing ng mama ko magdaing guys. So, ayan, kailangan kaliskisan yung banak para yung dadaanan ng kutsilyo hindi mahirap. So yan, pagkatapos ipapakaliskisan, ayan, dadaingin. Ito guys, ito yung isa sa mga pinaka-favorite kong isda guys na ulamin dito sa amin. So napakataba kasi na ito guys. Tapos yung lasa niya, kahit anong luto, inihaw, sinabawan, sobrang sarap. Ayan, daing. Yan, papakita ko rin sa inyo guys. So, subukan ko rin yung after ng sobrang tagal ng panahon na hindi ako nakakapagdaing. So, subukan ko ngayon. So, papalit muna ako kay mama saglit. So, tatry kong magdaing kung marunong pa rin ako. Tatry ko guys kung marunong pa ako magdaing. Yan. So ayun guys, ito yung first time ko. Siyempre matagal ako dito guys, 15 years akong wala dito. Susubukan ko ulit yung ginagawa ko dati na nagdadaing. Kasi 'di ba, matagal ako nawala. So marunong pa rin ako pero hindi katulad ng kay mama, sobrang bilis. Ito guys, ito. Alam niyo naman yun sa mga nangingisda yan. Ganyan lang medyo. So ayun guys, marunong pa rin ako magdaing guys kahit papaano. Ito guys, oh, pakita ko sa inyo guys. Kaso may sugat ako dahil nangisda kami, sumabit sa medyo matalim. Manipis pa yung kalyo ko sa kamay. So marami akong na-miss dito, kumain ng mga seafoods, isda, alimango. So baka bukas may alimango guys, so bukas tatry ko. So ayun guys, marunong pa rin ako guys. Gusto ko lang magkwento ng saglit. Papa ko, 65 years old na yan guys. 65 years old na pero nangingisda pa rin sila. No choice eh. Ganyan talaga pag mahirap yung buhay. So, mama ko naman, ilan taon ka na ma? 57. 57 yung mama ko. So, dalawa lang talaga sila dito sa isla na to. Dito lang talaga sila o pupunta lang sila sa isang barangay pero babiyahe ka pa ng isang oras bago mo marating. Yung buhay dito, ganun lang. Kailangan mo talagang matatag ka kahit sobrang may edad ka, di ba? So dito kasi guys, nasanay sila nagtatrabaho. Yung mama papa ko guys na to. Sila guys, parang parang hindi sila pwedeng hindi nagtatrabaho. Hindi pwedeng yung parang tatambay lang sila, yung parang magre-relax. Yung parang pinaka-relax nila yung natutulog sa gabi, manood ng TV saglit. Tapos go na naman, trabaho na naman kinabukasan. Parang pag nagpahinga sila guys ng medyo matagal, parang magkakasakit sila ganun. Ay, nung time kasi na nandito ako, same lang ng nararamdaman. Pero alam nyo guys, simula nang sumama ako sa pangingisda kahapon. Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga yun, yung pinakamasasabi ko. Na talagang parang sobrang na-appreciate ko, sobrang impressive talaga. Na siyempre, di ba, matatanda na yung parents mo. Kaya pa nilang mangisda ng ganun. Tapos mahangin, nagbabatak ng lambat, nag-aarya. Mama ko, di ba? Kadalasan, di ba, yung mga parents na babae na sa bahay lang. Ayun guys, mamaya papakita yung process guys ng pagtutuyo namin. Kasi hindi naman pare-pareho yung ginagawa eh. So, iba-iba kami. So, dito yung banak kasi to.
So mabilis lang pag nilagay mo ngayon sa tasik to, sa tubig na may asin, kinabukasan pwede mo na siyang ibilad agad. Galing sa tasik guys yung yan, tubig na may asin. Di ba tubig tabang yung tas lagyan asin pa? Yan, pwede naman daw yung ano to, yung dagat, tapos mas dadagdagan mo pa ng asin. Tapos ayun, pag dinaing yung mga isda, lalagay dun. Ayan. So medyo ano ngayon, maganda yung tubig guys, maliit. So lumalabas na yung buhangin na area dito sa may gilid namin. Dito guys, buhay ka na dito sa umaga pag wala kang ulam, kawil-kawil ka lang dyan guys. May mga isda yan dyan. Maraming isda ba yan dyan pag nangangawil dito. Yan yung area na yan. So ayun, napakalmada. Grabe, ganda diba? Ganda ng lugar. So bahay namin guys, bawat araw nagigising ako pag nakikita ko yan. Sabi, awang-awa talaga ako dito sa kanila, sa mag-asawa. So wala guys, wala rin akong, ano yun, wala rin akong magawa pa kasi ang dami ko rin kasing gasto sa nagtatrabaho ako sa Manila. Sa kasino lang naman, alam yun, minimum yung sahod, kasino lang naman. So yung gastos parang alam niyo yun, yung pagsasahod ka, konti na lang talaga matitira sa'yo kasi papadala ka sa kapatid mong nag-aaral. So ayoko rin mapariwara, di ba? Ayoko rin ng matulad sa akin na sobrang hirap na nag-aaral ako, nag-working student ako. Yun, napakahirap ng situation ko nun. So ayoko matulad yung nangyari sa akin sa kapatid ko, kaya kahit na mahirap, kailangan ko itaguyod. So ayun, patapos na rin siya ng pag-aaral. So hindi na masyadong magastos, kaya umuwi na ako dito sa amin. Guys, yung second batch ng daing. Ayan. So guys, tingnan nyo guys yung bangka namin guys. Napakaliit lang, diba? Yan. Napakaliit lang. Sobrang liit lang. Ayan. Hugasan niya ng mabuti para matanggal yung mga dugo-dugo pa, yung mga asin na dumikit dun sa isda. Tapos yan, pwede na yung ibibilad na yan. So pakita ko rin sa inyo guys yung pinagkunan yan. Ayan guys, ito yung drum na to guys, ito yung nilalagyan ng maalat na tubig, tapos lalagyan ng asin. Tapos dito din ihulog yung mga nadaing na isda. Yan dyan. Yan. Tapos binilhan ng kulambo yan ng papa ko. Kasi iniwasan namin guys, pag tinanggal yung pag may kulambo kasi guys, hindi makakapasok yung mga tinatawag na malalaking langaw. Kasi yung mga malalaking langaw na yun guys, pag dumapo yun sa mga isda, parang pag umalis sila, uod na agad yung naiiwan nila. So hindi maganda. Kaya ayun, para safe talaga na walang walang langaw, walang kahit na anong pwedeng dumapo sa daing, para malinis talaga. Ayan guys. Ito guys, daing pa to guys, bali hindi siya natuyo masyado kahapon kasi makulimlim. So baka ngayong maghapon tuyo na rin sila. Marami-rami pa yan. So pambenta nila mama. So ito na. Yan na, ipibilad na yan guys. Mga bato-bato naman yung ilalim na yan, kaya malinis yan. Kahit patong mo lang dyan. So, ang ganda guys sa tama guys. Simulan natin dyan. Simulan natin yan. Papa ko. Tanda na guys. Malis ako dito. Buhok pa yan guys. Imagine 15 years ago. Tapos now, after 15 years, so yun guys, so marami. Ganda diba? Tawag dito guys sa patungan niya kaping. Kaping ba? Tama ma? Yung kaping ang tawag dyan guys.
Guys, yung huli namin guys, ang dami guys. Oh. Yan, bibilad na, nakabilad na sila. So babalik ta rin na lang yan pag mamaya. Babalik ta rin yan kapag mamaya tanghali pa ata. Ayan. Dami rin guys. Nilalagyan ng bato yung gilid guys. May mga gilid-gilid ng gilid kasi para hindi ano yun ng malakas na hangin lipa rin. So yan ang purpose ng mga bato na yan. Yung ganitong klaseng pamumuhay guys, hindi lahat ng pagpupunta ka sa laot may mahuhuli kang isda or makakarami ka. Ganun talaga anin. Ang tawag kasi sa ganitong buhay is pakikipagsapalaran. Pag pumunta ka ng laot, not at all times may mahuhuli kang isda or makaka-jackpot kayo. Minsan may mga time din talaga na hindi sila nagpapakita yung mga kawan ng isda. Kaya yun talaga halos wala rin nahuhuli. Pero most of the time may nahuhuli naman. Bihira lang yung time na wala talaga. Yung walang wala. Sobrang bihira lang. Sobrang lakas na ng alon. Sobrang lakas ng hangin. Ayun. Wala talagang ano to. Wala ka talagang nahuhuli. Unlike kapag ito medyo kalmada, kahit pa paano yan may magpapakitang isda yan, kawan ng isda, so hindi mahirap makahanap. Pero ganun maman, hindi pa rin tayo sure kahit na maganda yung dagat tapos wala talagang mga kawan na nagpakita, so hindi rin basta-basta makakahuli. Ganun talaga ang buhay. Ito na guys yung finished product ng isda namin, hinuli namin tapos tuyo na, daing tuyo na, pangbenta na yan guys. Napakaganda ng pagkakatuyo. Tapos ganyan yung pagkaka-arrange guys. Oh. Kailangan may art, may kaartihan. Ayan, oh. Ganyan yung pagkaka-arrange sa sako para mas malaman yung sako. Akala mo konti lang pero ang bigat na. So ganyan yung ginagawa namin. Kapag may nahuli kami, dadaingin, itatasik, ibibilad, tapos depende sa init ng araw. Kung sobrang init maghapon, sapat na yun, pwede na siyang hanguin agad. Pagkahapon pwede nang i-arrange ng ganito at maibenta na sa mga buyer. So ayun lang guys for today's video guys. Yun lang muna. So abangan nyo yung mga susunod ko pang mga sama sa laot na malay natin, diba? Makadalawang banyera, tatlo, ganun. Siyempre may mga instances na ganun. So excited ako na mangyari yun sa akin dito. Siyempre ako ba naman na sobrang tagal ko na hindi makapangisda, makasama sa laot. So ayun, excited ako sa mga paglalaot pa namin. So thank you guys and may God bless us.